kasama natin ng gang. Sila yung nakasama natin sa pagbili ng sising natin para kay Lablab. Yun, sana umuo. Sa tingin mo, Gar, oo ba? Yes! Ikaw sa tingin mo, Gar, oo ba? Siyempre. Kahit ako, oo ako eh. Oh, grabe ka naman. Yun. Sana umuo. Ang date ngayon ay June 16, 2025. Sana umuo. Sheesh! June 16, 2025 nung magpasama ako sa mga kaibigan ko para bumili ng singsing at magpatulong na rin sa kanila kung anong mas magandang singsing para kay Lablab. Tayong mga lalaki ay minsan lang mag-propose sa buhay natin, kadalasan nga isang beses lang at habang buhay na yon. At dahil nga sigurado na ako sa girlfriend ko at siya yung gusto kong makasama habang buhay, bumili ako ng singsing at real diamond talaga yung binili ko para kay Lablab. Dahil siya ang nagstay sa akin mula 0 days to paldo days ko. Nagtiwala siya sa akin kahit na mula pa lang nung una ay wala akong trabaho nung nakilala niya ako. Sa katotohanan nga niyan unang date namin siya pa yung nanlibre sa akin. Kakagraduate ko pa lang ng college noon nung nagkakilala kami at nag-a-apply pa lang ako sa trabaho. Dahil nga alam niya na wala akong trabaho, siya yung libre sa akin nung kumain kami sa labas. Kaya deserve ni Lablab ng real diamond na engagement ring. Oh, yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Guys, ang lihim na proposal. Hey! Bago ako bumili ng singsing, matagal ko na talagang pinlano ang proposal ko para kay Lablab. At kung saan ko gagawin ang proposal, walang iba kundi sa concert ni DJ Monterde dito sa Taiwan. Kaya nung nag-available na yung ticket nung May 2025 ay bumili agad ako ng 2 ticket para sa amin ni Lablab. At dahil planado nga ito, ayoko maubusan ng ticket at maubusan kami ng seat at malayo sa stage. Pagkatapos ko nga makabili ng ticket at makabili ng singsing, ay ito naman ang tamang panahon para magpaalam sa magulang ng Lablab ko. Tita, kamusta po? Ako po tita, tawag dito. May sasabihin sa inyo ng tito, gawa ho ng Arihoy Malaga, tungkol do kay Madet. Yun ho, ako naman ho ay hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko sanang sabihin ito sa inyo personal. Kaso nga lang ho, wala naman ho palang balak din si Madet nga magbakasyon. Tapos syempre hindi naman ho ako magbabakasyon, kundi din ho yung magbabakasyon. Kami naman ho ni Madet matagal na. Mag-6 na taon na ho kami ngayong buwan. Ako, hindi ko po alam kung paano sisimulan na sasabihin ko sa inyo gawa ko ng, siyempre, ako kinakabahan din, alam niyo na ibig ko sabihin. Ako sana hihingi po ng inyong basbas ng tito, gawa ko ng gusto ko na sana mag-propose kay Madek. Kung ako po inyong Apo. Apa. Apa. Yun ho. Sa tunay po ilang beses ko. Apa. Yun nga po. Kita ko rin naman po. Kahit po ako, kaya nagpapaalam po ako sa inyo ng ayos. Ako na may lagay ang loob kung nasa mabuting ka pa yung anak ko. Kilala naman kita na nakilala na kita. Apa. Apa. Hindi naman ako natatakot na lagi kayo magkasama. Apa. Na, Paulo, basta si Tagay na. Apa. Ako pa ang bahala. Propose ka na rin naman, hindi kayo magsasama ng maayos dyan. Apa. Basta unawain mo na lagi si Tagay, alam mo naman sumpong. Kaya nga po pero ayos lang naman Yun man yung naiintindihan ko ho. Tingnan mo si Frank, hindi yan makaibig. Sana ko palang si Tagay, napaka... Siya yung patito. Ako po ay nahingi ng tito nahingi. Ano yung mamaya? Ako po tito ay hingi ng inyong basbas kung ako inyong papayagan. Kahit ho hindi ho personal na nakapunta sa atin, nahingi ho ako ng basbas ninyo na sana ho ako payagan ninyo. Okay, okay lang ba? Nahingi ko ba ang basbas mo? Okay lang. Aray, si Jamay. Okay lang.
Jamil, Brad. Hihingi ako ng iyong basbas para kay Madet. Basta kayo magpamahalan dalawa tsaka si tatay mo. Tama. Hindi ka naman po si Madet binapabayaan dito. Pagkatapos kong magpaalam sa magulang ng girlfriend ko, ay nagpaalam naman ako sa magulang ko para humingi ng basbas nila kung maaprubahan ba nila ang proposal ko para sa girlfriend ko. Ganito. Siyempre, kami naman ni Madet, mag-aanim na taon na kami ngayong buwan. Kami naman, siyempre, marami na kaming napatunayan sa isa't isa, marami na kami pinagdaanan. Ayaw ko naman na magpaligoy-ligoy pa at alam ko naman si Madet na talaga. Ngayon, nagpapaalam ako sa inyo kung okay lang sa inyo. Alam niyo na, nagigigits niya kasi sinasabi ko. Kung may hingi ko ang inyong basbas, ako magpapaalam sa inyo, gusto kong mag-propose kay Madet. Ganito kasi, sa 27, manonood kaming concert. Bala ko sa concert mismo. Sa concert ni TJ Monterde. Bala ko doon mismo. Di yun, kung ayos lang sa inyo, kung kayo napayag, tutuloy ko na. Siyempre, gusto namin na may maharap pa kami magkasama. Baka sa banda-banda dyan, makarating pa kami ng ibang lugar, magkasama kami. Walang problema na. Kaya susuportahan ko kung gusto mo. Kaya nausap mo ako ng ito. No problem, anak. Basta ituloy mo lang yung mga plano mo sa buhay. Siyempre. Mas magpupursige. At ngayon nga ay dumating na yung itinakdang araw na magpo-propose ako sa girlfriend ko. Noong mga time na to ay papunta na kami sa Kaohsiung at wala siyang kaalam-alam sa mga mangyayari sa kanya mamaya. Mga time na to ay nag-iisip na ako kung paano ko sasabihin at kung paano magpo-propose sa girlfriend ko. At samantalang siya ay tulog lang sa biyahe papunta sa Kaohsiung. Halo-halong kaba at saya yung nararamdaman ko ng mga oras na to. Pagkatapos nga ng 5 oras na biyahe, nagbihis lang kami at pumunta na kami sa Kaohsiung Music Center kung saan gaganapin yung concert ni TJ. Tapos bumiyahe ulit kami ng kalahating oras para makarating dito. Makalipas nga ang ilang sandali, pumasok na kami sa loob kasi ilang minuto na lang ay mag-uumpisa na ang concert ni TJ. Oh my God! Oh my God! Babalik pa rin sa yakap mo hanggang sa huling palagi. Pipiliin kong maging sa'yo ulit-ulit.
sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo. Mahal, sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman